So ayun, what's up mga Kasana All TV? So isang mapagpalang araw sa lahat. So sa video na ito ay magre-response lang ako sa comment ng ating isang subscriber sa YouTube. Siya ay si Jilin Bulawan. So shout out sa iyo Jilin Bulawan. Ang sabi niya rito, "Hello Lods, new subscribers nyo po. Yung partner ko po, 4 years po machine operator, then 2 years po sa driving sa Grab. Professional code 123 ang license niya. Excuse me. Kakagraduate pa lang po niya sa TESDA. Balak niya po for the first time mag-apply sa New Zealand. Tanong ko lang po, paano ba makapasa sa interview? Baka may idea po kayo, Lord. Salamat." So, ayun. Shout out sa iyo, Jilin Bulawan. So, sa bagay na yan, parang hindi ako akma bilang isang professional advisor kasi hindi naman ako professional advisor. So, magbibigay ako ng konting tips base sa karanasan ko sa interview ko. So, unang-una, dapat huwag kang kakabahan. Kasi kapag kinabahan ka, mawawala ka sa focus. Yung mga pinagpraktisan mo, baka makalimutan mo, mautal-utal ka. Yung pagiging yung proficiency sa English, natural na yan na hindi tayo fluent. May mga ako nga wrong mistake eh. Wrong na mistake pa. Yung grammar ko mali na, yung sentence ko mali pa, pero na-deliver ko ng maayos kasi nga nasungkit ng employer na ipaliwanag ko yung gusto kong ipaliwanag na i-show off ko kasi parang show off yan eh. I-show off. Wag mong ibabargain yung sarili mo. Pagpakita mo sa kanila na dapat gold ka. Isa ka sa pwedeng maging asset ng kumpanya balang araw. So, ako, sinow off ko kung ano yung talaga yung kakayahan ko, kung ano yung skills ko, kung ano yung ability ko. Sinow off ko yung sarili ko. Tsaka, wag kang magmamakaawa or magpapaawa effects. Kasi yung mga employers or interviewers na yan, well-trained yan eh. Hindi yan basta-basta maaawa. Titingnan yan pa rin. At the end of the day, titingnan pa rin yan yung skills na meron ka, yung experience, at kung pasok ba yung qualifications mo sa hinahanap nila. So, nandun tayo sa point na tatanungin ka ng employer, tell me about yourself. So, base na lang sa akin, tinanong ako, tell me about yourself. So, sinagot ko, hindi lang personal ng pagpapakilala pag tinanong ka ng tell me about yourself. So, iso-show off mo rin dyan kung ano yung mga kakayahan mo na pwede mong ma-contribute sa kanilang company. At syempre, yung mga skills, kung gaano ka katagal, kung ano yung field mo. So, ganun sa tell me about yourselves. Hindi ko na rin hinintay na sundan pa yung tanong na what is your weakness, what is your strength. Isinunod ko na mismo. Pagtanong niya ng tell me about yourself, pagkapaliwanag ko, pagpakilala ko ng sarili ko, sinunod ko na. Sinabi ko na ganito yung kahinaan ko, ganito yung strength ko. So, dun pa lang, amazed na yung employer eh. Kasi, parang alam ko kung ano yung gagawin ko, alam ko kung ano yung sasabihin ko, alam ko kung paano ko isu-show off yung sarili ko. So, ganun yung ginawa ko, Jilin Bulawan. So, tips ko lang, basta wag kang kabahan, kasi natural yung kaba, nandyan yan, pero kung kinakailangan mong pigilin, kasi nga, mawawala ka sa focus, mawawala ka sa yung mga plano mong sabihin, makakalimutan mo. Kaya, yung kaba, isang tabi mo muna, focus ka. Ang goal mo dapat dyan, mapa-oo mo yung employers. Kasi, yung paawa effect, hindi epekto yan eh. Kasi mga well-trained yung mga yan eh. Nag-training yan, nagpunta yan dyan para mag-hire, maghanap ng pasok sa qualification nila. Bihira yung employers na makukuha sa paawa effects. So, siguro sa bagay na yan, nakapagbigay ako ng konting tips. At one more thing nga pala, dapat, yung quality ng pagkatao mo, ng skills mo, dapat yun ang i-show off mo. Ano ba to? So, syempre, kung ano yung maiko-contribute mo sa company at kung ano yung magiging impact nun sa company kapag hinire ka nila. Ako, ganun kasi ginawa ko eh. Sinabi ko na, balang araw, kaya kong maging isa sa mga asset ng kumpanya. Hindi liabilities, asset. So, alhamdulillah, siguro, masasabi ko na isa na rin ako sa asset ng kumpanya ngayon kasi minsan naipapadala ko kung saan sa mga hotel. So, ayun, nagiging kilala rin ako kahit papano. So, yun yung sinabi ko dati, kaya kong maging isa sa asset ng kumpanya. So, dapat focus ka lang, dapat i-show off mo. Basta wag mong ibabargain yung sarili mo. Wag mong i-degrade yung sarili mo. Dapat, pakita mo sa kanila na gold ka, kailangan kanilang i-hire dahil kaya mo, dahil pasok yung qualifications mo. Tsaka, malaki yung maitutulong at maiaambag mo sa employers mo. So, siguro nung in-interview kami, 26 kami. 26 kami na in-interview. Tapos 5 lang kami nakapasa, 3 lang kami nakapunta rito sa New Zealand. So, shout out sa'yo, paring Junar Manalo, shout out sa'yo, Manoy Gary Salazar. So, alam nyo na, Sana All TV. So, ayun lamang, Jilin Bulawan.
Maraming salamat sa pag-subscribe. Follow mo rin ako sa Facebook page ko, Sana All TV. Ganun na rin sa TikTok kung may TikTok ka. So maraming salamat. Sana nakatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa inyo, sa mga job hunters dyan papunta rito sa New Zealand. Subscribe lang kayo, abang-abang lang kayo dahil gagawa ulit ako ng mga videos ng mga job hirings dito sa New Zealand. So ayun lamang, shout out sa lahat, shout out sa mag-ina ko dyan, kay Baby Anteng at kay Mrs. Noblesa. So Sana All TV at New Zealand, syempre proud Pinoy, pusong Pinoy.